Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa isang kumpanyang puno ng deadlines, analytics at walang tigil na competition, may dalawang mundong hindi dapat magtagpo pero nagkataon. Si Rain Kaluya, ang kilalang SEO strategist ng Next Rank Digital Agency. Tahimik, malamig at laging nakafocus sa numbers. Para sa kanya, ang lahat ay may formula kahit ang tagumpay, kahit ang tao. At si Suri Velasco, ang bagong content writer na kakatanggap lang sa team. Mainit magsulat, puno ng emosyon, at naniniwalang ang words ay hindi lang para mag-rank, kundi para maramdaman. Sa unang araw pa lang ni Suri, alam na agad ni Rain na magiging problem siya. Masyadong creative, masyadong maingay, masyadong nakakagulo sa tahimik niyang mundo. Pero hindi niya inaasahan na sa bawat salitang isinusulat ni Suri, unti-unting nagkakaroon ng butas ang logic na matagal niyang iningatan. At sa bawat code na tingin ni Rain, unti-unting natutunaw ang kumpiyansa ni Suri hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may keyword na hindi niya dapat hinanap, pero kusa niyang nakita. At sa mundong dapat ay tungkol lang sa rankings at traffic, may isang bagay na mas malakas kaysa SEO. Connection. Welcome to Next Rank. Yan ang unang narinig ni Suri Velasco habang nakatayo sa gitna ng maingay na office. May kanya-kanyang screen ang lahat, may reports, keywords at graphs na parang hindi nauubos. Ipinakilala siya ng HR. Tapos mabilis siyang itinuro sa assigned desk niya katabi mismo ng SEO team. At dun niya unang nakita si Rain Kaluya. Tahimik. Naka-earphones kahit walang music na maririnig. Nakatingin lang sa monitor na puno ng analytics dashboards. Parang hindi tao, parang machine na nagko-compute ng success. Hi! Mahina sabi ni Suri habang umupo sa katabi niyang desk. Walang sagot. Napakurap si Suri. Okay. Rude agad. Ilang segundo pa bago lumingon si Rain, malamig ang mata. Focus ka sa onboarding mo. Don't distract the team. Parang hindi pa siya fully hired, parang instant rejection agad. Pero hindi nagpa-apekto si Suri. Ngumiti siya kahit hindi nakatingin si Rain. Noted SEO queen? Doon lang napatingin ulit si Rain. Mas matalim na. Lumipas ang ilang araw, naging routine na ang tension sa pagitan nila. Suri would submit content drafts. Rain would rewrite everything. Too emotional. Not SEO friendly. Keyword density is low. Hanggang isang gabi, hindi na napigilan ni Suri. Alam mo ba na hindi lang Google ang audience ng content? Tanong niya habang hawak ang revised draft. Hindi agad sumagot si Rain. Pinindot niya lang ang keyboard. Walang emosyon. Traffic is audience, sagot niya malamig. Humigpit ang hawak ni Suri sa folder niya. And people are not numbers. Sandaling katahimikan. Sa buong office, tanging aircon lang ang maingay. Tumingin si Rain sa kanya diretso. Then explain why numbers pay our salaries. Tama. Logical. Perfect argument. Pero hindi pa rin gumaan sa dibdib ni Suri. Maybe because you forgot why people read in the first place. Sagot niya pabalik. At doon nangyari ang unang bagay na hindi inaasahan ni Rain. Hindi siya agad nakasagot. Sa pagitan ng monitors at reports, may kakaibang tension na hindi ma-measure ng kahit anong analytics tool. Hindi ito engagement rate. Hindi ito bounce rate. Parang connection na walang metric. At sa unang pagkakataon, napansin ni Rain, nakakaistorbo si Suri, hindi sa trabaho, kundi sa kanya. Sa Next Rank Digital Agency, bawal ang errors. Pero parang may isang error na paulit-ulit na lumilitaw sa routine ni Rain Kaluya. Si Suri Velasco. Rain, check mo to! Tawag ng teammate habang iniabot ang bagong draft campaign. Hindi agad niya tiningnan. Sanay siya sa perfect execution. Walang sabit, walang drama,
Pero nang makita niya ang author name sa file, Suri. Napahigpit ang panga niya. Binuksan niya ang document. Maganda. Too good. May emotion, may storytelling, may hook. Pero kulang sa SEO structure. Automatic na gumalaw ang kamay niya para i-edit. Headlines, keywords, internal linking. Cold, precise, calculated. Pagkatapos ng revision, pinasa niya pabalik. Fixed, sabi niya lang. Pero ilang minuto lang, dumating si Suri sa desk niya. Hindi nakangiti. Binago mo na naman buong essence ng article ko. Optimized it, sagot ni Rain. Destroyed it, balik ni Suri. Tumaas ang mata ni Rain. That's subjective. Hindi, that's emotional, mariing sabi ni Suri. Sandaling katahimikan. Parang kahit mga keyboard sa paligid huminto rin. At sa gitna ng office lights at notification sounds, nagtinginan sila na parang walang ibang tao sa mundo. May company emergency. Isang client campaign ang biglang bumagsak ang ranking overnight. Panic mode ang buong SEO team. Fix it in 3 hours or we lose the client, sabi ng manager. At sa unang pagkakataon, pinagtulungan sina Rain at Suri sa isang task. Sit here, utos ni Rain, itinuro ang upuan sa tabi niya. Ako pa talaga inutusan mo? Bulong ni Suri, pero umupo pa rin. Mabilis ang galaw ng kamay ni Rain sa keyboard. Technical audits, backlink checks, keyword restructuring. Si Suri naman, gumagawa ng bagong content angle para ma-recover ang engagement. Too weak, sabi ni Rain sa draft niya. Too cold, sagot ni Suri. Data says, people feel, putol ni Suri. Napahinto si Rain saglit. Pagod na ang paligid. Oras humahabol. Pero sa pagitan ng dalawang magkaibang paraan ng pag-iisip, unti-unting may nabubuo. Hindi agreement. Hindi pa. Pero coordination. At habang magkatabi sila, nagkataong sumandal si Suri para tingnan ang screen. At halos magdikit ang balikat nila. Biglang natahimik si Rain. Hindi dahil sa error sa system, kundi sa biglang hindi maipaliwanag na init sa katabing presensya. Focus, malamig niyang sabi. Pero mas mahina na kaysa dati. Si Suri hindi agad sumagot. Trying, mahina niyang sagot. At sa unang pagkakataon, hindi lang trabaho ang naging dahilan ng kanilang paglapit, kundi ang isang bagay na unti-unting lumalabas sa pagitan ng cold at creative, isang bagay na hindi mo ma-optimize. Minsan, kahit gaano ka ka-precise, may mga bagay na hindi mo kayang i-control. Katulad ng katahimikan sa pagitan ni Rain Kaluya at Suri Velasco, matapos ang isang buong araw ng overtime. Wala ng client emergency, wala ng panic, pero may naiwan isang klase ng awkward na tahimik na parang hindi pa rin resolved ang lahat. Uwi ka na? Tanong ni Suri habang inaayos ang bag niya. Hindi agad sumagot si Rain. Nakatitig pa rin siya sa screen, pero wala na siyang ginagawa. Isang sagot lang. Tumango si Suri pero hindi siya agad umalis. Grabe ka, no? Parang robot. Doon lang lumingon si Rain. Efficiency is not being a robot. Pero hindi ka rin tao minsan. Mahina pero diretso ni Suri. Sandaling katahimikan. Akala ni Suri sasabihin ni Rain na irrelevant siya. Pero hindi. Instead, tumayo si Rain. Pinatay ang monitor. Hindi lang ako sanay makipag-usap ng walang purpose. Napakurap si Suri. Bakit ka ngayon nakikipag-usap sa akin? Mahinang tanong niya. Huminto si Rain. 1 segundo, 2. Because we're stuck in the same problem. Pero kahit sinabi niya yon, hindi na siya tumuloy agad palabas. Parang may naiwang hindi niya gustong iwan. Sa sumunod na linggo, may bagong hired sa creative team si Adrian, isang charismatic content strategist na madaling makisama sa lahat. Madaling magpatawa, madaling lapitan, madaling kausap, at mabilis ding napansin si Suri.
Ang galing ng angle mo sa storytelling. Sabi ni Adrian habang nakatayo sa tabi ng desk niya. Thanks, sagot ni Suri, ngumiti ng maliit. Sa kabilang mesa tahimik lang si Rain, pero mas mahigpit ang hawak niya sa mouse kaysa normal. Mas maraming edits ang ginagawa niya sa araw na yon kaysa kailangan. Rain, okay na ba yung revision? Tanong ng teammate. Not yet, sagot niya agad. Cold pa rin? Professional pa rin. Pero mas mabigat. Lunch break. Nakita ni Rain si Suri at Adrian na magkasabay kumain sa pantry. Tawa, usap, light, easy. Parang walang tension. Parang walang conflict. Parang hindi siya kasama. Hindi niya alam kung bakit. Pero biglang naging mahirap i-focus ang dashboard na tinitingnan niya. Isang notification lang ang naririnig niya, pero parang mas maingay pa sa buong office. CTR dropped again, sabi ng teammate. Fix it, sagot niya. Pero hindi CTR ang nasa isip niya. Sa hapon dumaan si Suri sa desk niya. Hey, sabi nito. Hindi agad tumingin si Rain. Thanks pala kahapon sa help mo sa campaign. Sandaling katahimikan. Tumingin si Rain sa kanya. Don't mention it. Ngumiti si Suri, tapos umalis na. Simple lang. Pero habang papalayo si Suri, may kakaibang bigat sa dibdib ni Rain. Parang may keyword siyang hindi niya gusto, pero paulit-ulit niyang nakikita. Suri, Suri, Suri. At kahit anong i-optimize niya sa sarili niya, hindi niya ma-filter out. May mga gabi sa next rank na tahimik na ang buong office, pero hindi pa tapos ang trabaho. Si Rain Kaluya ang huling naiwan sa SEO floor. Monitor glow lang ang ilaw. Mga charts, rankings, at keyword reports ang nasa screen niya. Normal, controlled, predictable. O dapat ganon. Pero hindi. Dahil sa kabilang mesa, naroon si Suri Velasco, nakasandal sa upuan, hawak ang draft na hindi pa rin nila ma-perfect. Hindi mo pa rin ina-approve? Tanong ni Suri, pagod na rin ang boses. May missing intent, sagot ni Rain agad. Or maybe, you're just afraid na hindi mo makontrol yung story? Balik ni Suri, mahina pero diretso. Napahinto si Rain sa pag-type. Control is necessary. Sagot niya mas malamig kaysa dati. Tumayo si Suri at lumapit sa kanya. Tumigil sa likod ng upuan niya. Not everything needs control. Pulong niya. Mas malapit. Too close. Ramdam ni Rain ang presensya niya, hindi data, hindi metric, hindi logic. Tao. At nakakagulo. Move, sabi ni Rain. Pero hindi niya inangat ang tingin. Bakit? Tanong ni Suri. Sandaling katahimikan. Because you're distracting me. Uminto si Suri. Tumingin siya sa screen. From what? Hindi sumagot si Rain. Kasi kahit siya, hindi niya alam ang sagot. Company outing, beach resort, music, lights, tawanan ng mga tao. Pero sa gilid ng dagat, may dalawang taong hindi masyadong kasama sa ingay. Si Rain nakaupo sa buhangin. Si Suri nakatayo, nakatingin sa malayo. Hindi ka sumasama sa kanila? Tanong ni Suri. Noise is inefficient, sagot ni Rain. Napatawa si Suri. Everything is inefficient for you. Hindi sumagot si Rain. Hangin lang ang maririnig. Hanggang sa umupo si Suri sa tabi niya. Tahimik. Hindi awkward. Ibang klase ng tahimik. Alam mo, sabi ni Suri, akala ko dati, ikaw yung tipo ng taong hindi marunong makaramdam. Lumingon si Rain sa kanya. Incorrect assumption. Ngumiti si Suri ng maliit. So marunong ka pala. Sandaling katahimikan. At sa sandaling yon, parang mas malakas ang dagat kaysa boses nila. Bakit ka ba lagi nandyan sa mga revisions ko? Tanong ni Suri, mas mahina. Hindi agad sumagot si Rain. Kasi kahit siya, napansin niya na rin.
Hindi na trabaho lang. Hindi na metrics lang. Because, sabi niya sa wakas, you make things unpredictable. Napatingin si Suri sa kanya. Is that bad? Humigpit ang panga ni Rain. Dapat oo ang sagot. Dapat cold. Dapat final. Pero ang lumabas, hindi ko alam. Sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, si Suri ang unang umiwas ng tingin. Hindi dahil natakot, kundi dahil masyado ng totoo. Pagbalik nila sa office, hindi na pareho ang hangin sa pagitan ni na Rain Kaluya at Suri Velasco. May tahimik na tension, hindi na lang debate, hindi na lang work conflict. Parang may bagay na nasimulan sa beach na hindi na pwedeng i-undo. Pero biglang dumating ang bagong project. Isang major client. High stakes. High pressure. At kailangan ng perfect execution, sabi ng manager habang nakatingin kay Rain. Understood, sagot niya agad. Content team lead will be Suri, dagdag pa. Napatingin si Rain. Sandaling katahimikan. Hindi siya umangal, hindi siya tumanggi. Pero sa loob niya parang may bumigat. Days passed. Mas madalas silang magkausap. Mas matagal magstay sa office. Mas maraming revisions. Pero iba na. Hindi na puro clash. May moments na tahimik lang silang nagtatype, magkatabi, halos magdikit ang kamay sa keyboard. Isang gabi, nag-crash ang campaign analytics. Walang traffic spike, sabi ng teammate. Impossible, sagot ni Rain. Maybe may mali sa strategy, singit ni Suri. Napatingin si Rain sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi niya sinabing mali agad. Explain, sabi niya lang. At doon nagsimula ang pag-ayos nila hindi bilang magkalaban, kundi bilang magkapareha. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang hindi nila sinasabi. Lumipas ang araw ng launch. Success ang campaign. Record-breaking traffic. Top-ranking keywords. Perfect metrics. Nagdiwang ang team. Pero si Suri tahimik lang. Si Rain wala ring emotion sa muka hanggang sa matapos ang celebration. Office gabi. Tahimik. Si Suri ang unang nagsalita. Rain. Hindi agad sumagot si Rain. Huminga si Suri ng malalim. After this project, lilipat na ako ng company. Parang huminto ang mundo. Hindi agad gumalaw si Rain. Why? Malamig niyang tanong, pero halatang pilit. Career growth, sagot ni Suri, pero hindi tumitingin. Sandaling katahimikan. Dapat logical. Dapat okay. Dapat part lang ng work life. Pero hindi. Is that all? Tanong ni Rain. Humigpit ang hawak ni Suri sa bag niya. Hindi siya sumagot agad. Kasi ang totoo, hindi. Hindi ko kayang magstay sa place na hindi ko alam kung anong meron tayo. Mahina niyang sabi. Tumigil si Rain. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong metric ang susundin niya. Meron bang tayo? Tanong niya. Napangiti si Suri pero masakit. Yan nga yung problema mo. Lumapit siya sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya ulit kay Rain. Alam mo, Rain, hindi lahat ng connection kailangang i-optimize. Tapos umalis siya. Si Rain ay naiwan sa gitna ng malamig na office. Walang dashboard, walang keywords, walang rankings, puro katahimikan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may isang bagay na hindi niya masolve. Hindi ito algorithm, hindi ito data. Si Suri, sa mundo ng SEO, lahat ay pwedeng i-improve, i-track, at i-optimize. Pero may isang bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo ma-recover kapag nawala na. Heart. At minsan, ang pinakamataas na ranking na makukuha mo ay hindi sa Google, kundi sa taong hindi mo na nasabi ang totoong nararamdaman mo. Don't forget to like, share, and subscribe.
Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang Woman Love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo,